mga kababayan, dito tayo kay General Torre. Ano nga ba itong kay General Torre, mga kababayan? Itong kay General Torre, ito na, matatawa kayo dito mga kababayan. According kay General Torre, naubusan na daw ng utak ang mga DDS, naubusan na ng bala. Oo, wala na daw wala na daw mabira, wala na daw matira itong mga DDS, sabi ni General Torre. Ito, natatawa ako dito eh. Sabi ni General Torre, naubos na daw ang utak ng mga DDS. Wala kasi silang bala. Ayan. Torre, mga DDS na ubusan na ng propaganda. So pakinggan natin ha, mga kababayan. Ito po siya. Merong nangyari sa pinapalabas ngayon sa social media about an alleged Chinese victim ng murder tinapon sa Kawit, Cavite. Lumalabas sa social media. Totoo ba yun, sir? Alam nyo, ito na yung mga panahon na parang gusto kong sabihin na talagang ebidensya na nauubusan na talaga ng propaganda itong mga kontra ng gobyerno natin. Dito binigkas talaga. Alam nyo na, yung mga linings ay nasa kabila. Diretsuhin na natin yung mga DDS. Diba? Mga DDS. Masakit pakinggan to mga DDS pero yung mga nasa nasa kabila, mga DDS na ubusan ng biruin yung mga kababayan tulad niyan. Ang mga kapulisan daw halos hindi na daw magtitiwala ang tao sa kapulisan kasi sangkot daw sa mga krimen, yung mga hostage, diba, mga ransom, mga tawag dito kidnap sa mga negosyante, tapos ipaparansam. Sabi ni General Torre, diba, na naubusan na nga. Kasi katulad niyan, ang sabi ng DDS at ang China nga, mga kababayan. Sabi ng China na sa mga Chinese na nasa Pilipinas, mag-ingat daw. Mag-ingat daw ang mga Chinese sa Pilipinas kasi nga daw sa kaliwat kanang krimen na nangyari sa Pilipinas ay pinag-iingat daw itong mga Chinese na nag-aaral sa Pilipinas. Isa lang naman ang masasabi ko eh. Ang Pilipinas po, hindi po nagtatawag ng Chinese para pumunta kayo. Ngayon, kung nababahala po kayo, huwag kayong pumunta. Ano ba kasing pinupunta nyo dito sa bansa namin? Di ba mahirap dito? Di ba? Bakit kasi pinagsiksikan nyo yung mga sarili ninyo dito sa aming bansa? Ano bang meron sa aming bansa? Tapos ngayon sasabihin ninyo na mag-ingat. Sinabi kasi ng nung teacher ng education sa China na sa mga estudyante daw na nag-aaral sa Pilipinas ay mag-ingat daw kasi kaliwat kanang krimen daw. Edi ngayon mga kababayan, bukod dyan, nabubuisit si General Torre. Ito yung sabi ni General Torre, mga kababayan, no? Ito, pakinggan ninyo. Hindi nagustuhan ng Philippine National Police o PNP ang pahayag ng Safety Advisory ng Ministry of Education ng China kaugnay sa umano'y lumalalang sitwasyong panseguridad sa Pilipinas. Sa abiso ng Ministry of Education ng China, pinayuhan ito ang mga estudyanteng Chinese na balak mag-aral sa bansa na sundin maigi ang mga posibleng panganib at magdoble ingat dahil sa mga insidente ng krimen gaya ng kailan na inasasangkutan ng ilang Chinese nationals. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, bagamat nirerespeto niya ang opinyon ng iba, iginit nito na dapat maging maingat ang lahat sa pagpapakalat ng propaganda at fake news. Diba? Kasi ang sabi ng China, diba, mag-ingat daw. Mag-ingat daw kasi ganito ganyan, magulo daw, ganyan-ganyan, tapos nakakatakot daw. So, bakit kayo pupunta dito sa aming bansa na hindi naman kayo invited? Diba? Alam nyo ba kung bakit yung mga Chinese na namamatay? Yun po yung mga sindikato. Yun yung mga wanted dun sa China na hinabol sila ng, halimbawa, katulad yan, halimbawa ako, Chinese ako. Pupunta ako ng Pilipinas kasi itakbo ko yung milyon-milyon na pera na ninakaw ko sa kapwa ko negosyanteng Chinese o yung mga kakasosyo ko. So pagdating sa Pilipinas, sinusundan ako, doon ako papatayin. Ngayon mga kababayan, ang ipinalabas ng China, mag-ingat daw itong mga Chinese na pumupunta sa Pilipinas
Kasi yung mga Chinese daw ay biktima sa krimen. Aba, kasalanan ba namin na yung mga kapwa ninyo, mga tauhan ninyo, mga Chino dyan, mga Chekwa, pumupunta sa Pilipinas at gawin yung takbuhan ng mga krimen? Katulad niyan, si Alice Go, na binibuild ninyo ng ilang taon, mula 1 year old hanggang naging mayor siya. Binibuild ninyo, pinupunduhan ninyo, para pala, pag naging mayor, makapagpatayo ng illegal na business na yung Pogo. Di ba? Kayo dapat ang kinakatakutan namin. Sa totoo lang dito sa Pilipinas, dapat ibaban po lahat ng Chinese. Yan ang totoo. Maliban dun sa mga Pilipinong Chinese, pero yung mga hindi dito mga local, yung mga Chinese na national talaga, yung mga pure Chinese, dapat hindi na yan sila papasukin dito sa Pilipinas. Kasi alam mo kung bakit? Sila yung gagawa dito ng krimen, sila yung gagawa dito ng kabulastugan, tapos ibabalita nila dun sa bansa nila, tayo ang gumawa sa kanila ng mali. Diba, Tita Sepsi? Yung mga Chinese sana, na mga national, actually kasalanan ni Digong yan eh. Kasalanan ni Digong yan. Kasi kung hindi niya inaprubahan na papasukin dito yung mga undocumented Chinese, hindi naman magaganyan yan eh. Dapat nga ibaba na yung mga yan. Kasi bakit? Gagawa sila dito, katulad yun, ilang mga Chinese national na nagiging spy. Biruin mo, titira ka sa isang bahay, mangupahan ka sa isang bahay, tapos kakabitan mo ng CCTV na hindi alam, halimbawa, tumira ka lang dyan ng 1 week, didikitan mo ng CCTV yung kwarto, tapos ihaharap mong ganun sa West Philippine Sea. Diba? Yung pa nagiging spy pala. Tapos yung bangko, iha-hijack nila, yung tawag doon, yung inaano nila, hinahack nila yung system. Pati pa nga ang system ng Malacanang, hinahack pa nila eh. Diba? Tapos pag nabalitaan na dito, bugbog sila, naaresto sila, nahuli sila, ang ibabalita nila dun sa China, mali tayo. Tayo ang gumawa ng mali. Minamanipulate nila doon sa lugar nila. Hindi porket ang mga Chinese doon hindi marunong mag-English, hindi makakaintindi kasi syempre, pag Tagalog ang balita dito, itatranslate ng English doon. Hindi naman maintindihan ng mga Chinese iba doon ng English kasi ang naiintindihan nila is Chinese to Chinese lang. 'Di ba? Minamanipulate nila. Tapos ang ipapakita nila doon, katulad dyan sa West Philippine Sea. Ang sabi nila ay ang mga Pilipino daw nang aagaw ng teritoryo. So paano nangyari na mang-aagaw ang Pilipino? Ang gamit na barko ng Pilipino ay parang kuto lang. Sa kanila parang kalabaw. Kalalaki ng barko nila. Tapos ang pagbintangan nila ngayon sa balita nila doon sa China na tayo daw Pilipino ang nangaagaw ng teritoryo. Paano natin maagawin? Binomba na nga tayo ng water cannon, bumaliktad na nga yung bangka. Diba? Minamanipulate nila. Tapos, mayroong Pilipino na nangingisda, naghatid lang ng relief goods, pagkain doon sa isla, hinaharang nila kasi may dala daw armas, gigirahin daw sila. Diba ang lalakas ng trip nila? Kaya ako po'y nananawagan sa lahat po ng mga pure Chinese, no? Maliban dito sa mga Pilipinong Chinese na nandito talaga nanirahan sa Pilipinas, no? Kasi yan, naiintindihan nila yung sitwasyon dito sa ating bansa. Yung mga pure Chinese, utang na loob, huwag na kayong pumunta dito sa Pilipinas, magdadala lang kay virus dito eh. Diba? Tinatanggap sila ni Duterte, Ma'am Luis, kasi nga malaki ang bayad nila. Lalong-lalo na sa customs, pag may Chinese dyan na 5 million per head, may kickback si Digong. Tignan ninyo yung mga boss, mga Pogo boss. Di ba binabayaran yung Bureau of Immigration? 10 para makauwi doon sa China, yung Pogo boss. Sino magkikickback nun? Sinong may hawak dyan sa BI? Kanino mapunta yung kalahati nun? Tignan nyo yung Koreano nga, pinakawala nila. Dahil sa katiwalian. Kaya nga, nag-resign yung ng customs eh, at saka yung immigration eh. Kaya sa totoo lang, kakapal na mukha nitong mga to, yung mga Chinese national na to. Nadadamay tuloy yung mga matitinong Chinese dito sa Pilipinas. At paano mo agawin ang pag-aari mo? Hay nako, kaya nga dito Sepsi. Biruin mo. Kung ako, mas tanggap ko pa na yung West Philippine Sea, tanggap ko pa agawin ng Taiwan eh. Kasi ang Taiwan ang pinakamalapit sa West Philippine Sea eh. Pero yung sabihin mong pagmamay-ari ng West Philippine Sea, napaka-immoral naman. Kaya tingnan ninyo, ay pakita ko sa inyo mga kababayan. West PHC. Ipakita ko sa inyo, matatanggap ko pa eh. Kung Taiwan ang aangkin eh. Mga kababayan, ito.
Ito siya, mapa. Mapa ng West Philippine Sea. Ito po ang West Philippine Sea. Ayan. Ito po ang Pilipinas. Ayan po ang mapa ng Pilipinas. Itong blue na to, ito ang West Philippine Sea. Matanggap ko pa na ang kini ng Vietnam kasi kaharap niya West Philippine Sea. Matatanggap ko pa na ang kini ng Taiwan kasi nasa baba niya West Philippine Sea. Pero yung sinabi mong pagmamayari ng China na ang China nandun sa tuktok, alin ba ang nauna? Vietnam o China? 'Di ba? Mas matatanggap ko pa na ang kini ng Vietnam ang West Philippine Sea kasi kaharap lang nila. Mas matatanggap ko pa na ang kini ng Brunei ang West Philippine Sea kasi katabi lang nila. Pati ang Taiwan nasa baba lang nila. Pero yung sabihin mo na pagmamayari ng China ang West Philippine Sea, putang ina, andito yung China sa tuktok, nandito yung West Philippine Sea. Ano, mas nauna pa ang Vietnam? Mas nauna pa ang China sa Vietnam? Mas tanggap ko pa naaangkinin ng Vietnam ang West Philippine Sea kaysa sa China ang aangkin, ang putang inang ng aangkin. Kaya mas tanggap ko pa aangkinin ng Brunei. Kasi yung Brunei nandito lang sa baba ng West Philippine Sea, pati Indonesia. Tapos aangkinin ng China na nandun ang layo-layo, ilang milyahe, ilang miles ang layo nila. Ilang 1,000 miles, 100,000 miles na napakalayo. Sasabihin na West Philippine Sea is owned by China? Paano nangyari yun? Andito yung China, andito yung West Philippine Sea. Okay pa nga ang kinin Vietnam kasi kaharap lang ng Vietnam mo. Ang China doon sa tuktok. Abang kapal na mukha. Tapos sasabihin mo, Pilipinas nangaagaw ng teritoryo? Utang ina, dikit na dikit sa Pilipinas, tapos may-ari ng China. Kung hindi ba naman kayo napasukan ng hangin yung utak ninyo, mga Chinese kayo, mga animal kayo, huwag kayo magpakita ng Chinese national sa akin. Pag tutusukin ko, toothpick yan. Di ba? Kayo mga Chinese national, huwag kayo magpapakita-kita sa akin dito sa lugar namin. Uwi kayo sa inyo, nakagarapon kayo. Maniwala kayo sa akin. Yan ang totoong banta talaga. Di ba? Diyos mio, Marimar. Kaya nga dapat mga kababayan tayo, mga Pilipino, pag may mga Chinese national na papasyal dito sa lugar natin, patayin natin diretso. Kasi hindi pa natin pinatay. Ang sabi nila, pinatay daw natin. Nakakabahala daw sa Pilipinas. So ano bang pinupunta nila dito sa atin? Di ba? Ano pinupunta ninyo dito sa lugar namin kung nakakabahala pala at, di ba? At ano dito sa aming bansa, nakakatakot. Di ba? At marami daw krimen na nangyari at mga Chinese daw ang pinag-iinitan. Di ba? Tita Sepsi, saksakin natin chopstick. Di ba? Sasabihin, mag-ingat kayo sa Pilipinas. Pupunta kayo ng Pilipinas kung magulo pala dito mga putang ina kayo, mga no shing shing hua. Ni hao, si pao, si putang ina nyo. Di ba?